I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me.
You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Alright, muli magandang gabi na naman po ang aking pagbati sa lahat ng ating mga regular viewers, mga televiewers, ating mga prayer warriors, mga intercessors.
sa lahat ng mga kapatiran, mga kamanggagawa ko na patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunang Nights of Prayer. Purihin ang Panginoon sapagkat minsan pa sa araw na ito ay naniniwala tayong ang Diyos ay meron na namang muling gagawin. May pagagalingin, may pagpapalain. Alright? O baka ikaw na yan, kapatid, kaibigan, na ngayon ay kasama natin sa ating palatuntunang ito. Kaya wag mong ililipat ang iyong channel, ha? Wag mong ililipat ang iyong Facebook, no? O pwedeng magala-gala ka muna, pero wag mong kakalimutan na ang programang ito ay para sa iyo. Lalo na kung ikaw may pangangailangan, may problema, may sitwasyong hindi maganda, o sa gabing ito ay maaring nabibigatan ka ng luba at sabi nga ng Bible, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na mga nabibigat ng luba at kayo ay aking, pagpapahingahin. Okay, kaya minsan pa, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa inyong programa, Nights of Prayer. Ang inyong lingkod, Pastor Ding Brimbuela, na muling sa inyo. At nais ko pong patuloy na sabihin sa lahat po ng mga first-timer, maybe this is your first time to join our program, I am your host, I am your pastor, Pastor Ding Brimbuela, the Senior Pastor of Wisdom of Life Global Family Center. Alright, at ang ating pong palatuntunang ito ay palaging sumasa inyo from Monday up to Sunday, from 7 o'clock up to 8 o'clock in the evening. At ang ating programang ito ay non-sectarian, non-denominational, walang denomination, walang organization, walang personalidad na itinataas maliban sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ang ating palatuntunan ito ay open sa lahat. Ano man po ang inyong kinaanibang mga relihiyon, kayo po ay welcome. Pwede kayong sumama, pwede kayong sumali, pwede kayong manood, pwede kayong makinig. Pwede kayong magdala o mag-send ng inyong mga prayer request. Alright? So, sige lang enjoy lang natin ang gabi na ito at sa loob po ng isang oras, magsama-sama tayo at muli maranasan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa kanyang awitin. At minsan pa, nais ko pong patuloy na i-request po sa inyo, you follow this program, you share, you like, and itag po ninyo kung mahal niyo po yung mga kaibigan niyo, mga mahal niyo sa buhay, gusto niyo makapakinig ng pangangaral, ng programang ito, gusto niyo maisama sa panalangin, i-share niyo lamang po, i-follow niyo po yung ating Facebook page, okay? And then, yan po sa baba, ay makita niyo diyan, meron na tayong YouTube, okay? So, i-follow niyo din po, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, ang pangalan po ng aking channel ay Bishop Fernando Brimbuela. Okay, lahat po ng mga programs natin, lahat po ng mga video natin ay dinadala natin dyan sa YouTube channel natin yan para yung mga hindi nakakapakanood o maaring nangangailangan kayo ng prayer, puntahan nyo lamang po yan. Lahat po ng mga araw na kung saan nagpo-programa tayo ay ilalagay po natin yan. Pinapatrabaho ko na ho yan ngayon. Kaya yan, mag-subscribe din ho tayo sa ating YouTube. Okay? Kailangan natin ng nagpe-pray ako ng 1,000 subscriber, no? At 10,000 followers ng Facebook. Kaya yon sa Diyos ay hingi tayo ng tulong. Malay nyo, di ba? Mabigyan tayo ng pagkakataon ng mga listeners natin, ng mga viewers natin na malalayan tayo para magkaroon tayo ng 10,000 followers. That is my goal. Okay? And then magkaroon tayo ng 1,000 subscriber. Alright? So, ngayong gabi, siyempre, meron tayong inihandang tanging bilang at patuloy natin itong inihandog sa lahat ng ating mga Sunday schooler. I know that they are waiting tonight, okay? Yung kanta, hindi na masyadong papansinin dyan. Mabanggit lang yung pangalan nila, masaya na sila, okay? So, ang awiting ito na atin pong ipapatugtog ay minsan pang inihandog natin sa lahat ng ating mga Sunday schooler. Ivan, J.M., Otniel, Caleb, Sayisi, Zad, Jaire, Drew, Miggy, CJ, Jared, Matthew, L.A., Gavin, Troy, and Chik, 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 chik. Natutuwa lang ako kung ulit-ulitin na pangalan ni Chik, chik, okay? Si Kurt at si Ken, si Dre. Ito yung pinakabata natin dito, listeners. Si Honey, si Jane, si Angel, si Angela, si Andeng, si SM, si Chloe, si Gwen,
si Jade, si Alea, si Hannah, si Ezra, si Jimiel, si Ashley, si Nicole, si Cheska at si Faye. Sama natin si Yael, si Ethan Gauden, si Gayos Daniel, okay? Atin din kasama si Sister Gina. Baka Sunday school ba ito? Ba't ba ito binabanggit ko? O pwede na din. Tiffany, alright? O baka meron kayong gustong banggitin sa panalangin o banggitin sa mga special number. Sabihin nyo lang ako, sulat lamang po ninyo at para mabanggit natin sila. Of course, ang ating awit na ito ay ating din pong inihahandog sa lahat po ng ating mga regular viewers, sa lahat po ng mga intercessors natin at prayer warriors, sa lahat ng mga pastor na kasama natin, basta sa lahat ng nanonood at nakikinig, especially sa lahat ng miyembro ng Wisdom of Life Global Family Center. Alright? At siyempre, special mention ng SPT. Ayan. Hallelujah. Okay, so ito pong awit na ito, pinatugtugo kaninang umaga and napakaganda kasi ng mensahe, kaya uulitin ko po sa gabi na ito. Okay? I hope you will be blessed through this song na ngayon ay ating ipapatugtog. Alright? Take it away. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na inugulyahan, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho
Yes, amen. Sa iyo, tunay po na talagang pag tinignan natin yung pagpapala ng Diyos na ibinigay sa atin, nang ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang tayo tumanggap ng kaligtasan, ang buhay natin ay hindi pa rin sapat para maibigay sa Panginoon. Dalawang bagay lang ang pwede natin talagang maipangako sa Panginoon pagkatapos nating tanggapin ang kaligtasan. Walang iba kung hindi ang sabihin natin, Panginoon, I will love you. Pangalawa, I will call upon your name. Alright? So, salamat sa Panginoon sa gabi na ito. Sa lahat po ng mga nakapakinig ng awiting iyan, yan po ay para sa bawat sa atin. Makapangusap ang Panginoon. At by the way, nais ko lamang pong humingi ng konting pumanhin doon po sa unang pagkakataon, if you are in a group, no, medyo nagkamali ng pindot yung aking kasama kanina at naisama kayo doon sa mga nabigyan o na-share sa inyo itong program na ito. Unfortunately, aksidente lamang po yun. Baka po kayo ay magulat. Okay, hindi po sinasadya na ma-send sa inyo. Kung ayan ay tatanggapin po ninyo, mabuti po. At kung hindi naman po talaga ninyo, ang programang ito ay talagang para mapanood at mapakinggan. I'm sorry po na hindi namin sinasadya na i-share namin sa inyong grupo, sa inyong group, ang aming programang ito. Kung kayo po ay nakikinig ngayon. Marami pong salamat. Salamat po. Alright, so ngayong gabi ay patuloy nating pasasalamatan ng Panginoon at i-acknowledge at i-welcome yung lahat ng ating mga regular viewers, televiewers, lahat ng mga laging kasama natin. Magmula pa lang tayo magpasimula sa palatuntunang ito. At sana po ngayong gabi ay makarinig uli kami ng mga buhay na patotoo. We want to hear some testimonies, praise report. Alright, kasi po yung iba ay hindi lang mailagay, pero marami tayong naririnig ng mga testimony. O kaya kung wala naman kayong testimony, ay nais naming marinig kung paano kayo pinagpala ng Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, maaaring ano ang naging bahagi ng programang ito sa inyong spiritual life. Meron po bang nangyari? Alright, malaking encouragement po yan sa akin bilang inyong pastor at bilang inyong yung host sa program na ito. Malaking ano po sa akin yan. No? Okay? So sana po ay makarinig kami sa inyo. Okay? So bati tayo ngayon at ating ina-acknowledge at wini-welcome ang ating mga regular viewers sa gabi na ito. Si Eric Pio Gracias, Janet Sorera, Minerva Cumilla, William Hernandez, Evangeline Balauro, Lea Rossini, Rudy Manuel, Pastora Lele Trinidad, Estela Maris Laron, Pastor Tony Rodriguez, Ligaya Magabilin, Bernie Gatchelian, Pastor Jeff T. Basierto, Rebecca Calimpon, Tita Mercado, Alberto Alticin, Jesusita Salili, June Batitis, Gigi Basierto, Ruth Bundok, Irene Montes, Lucy Aliento, MacLeod Manila, Anthony at Tamayo, Novi Redima, Willie Lopez. Ayan. At siyempre kasama dyan si Fritz Winda Vergara Nuida. Ay, kumusta na, Winda? First time Hindi ko alam kung first time o pang ilang beses mo na ito. Okay, thank you for joining. LV Herulaga. Kumusta na po, Nanay LV? Okay, tayo po ay patuloy na sinasamahan ng ating kapatid na ito. Mula na magsimula tayo hanggang ngayon, nariyan pa rin si Nanay LV. She is one of our friend and sister in Taiwan. Alright? Okay. Si Hamila Natividad, Marites Sorera, Melissa Hernandez, Vivencia Reyes, and Kuya Cesar Reyes, Mers Natividad, and Saida Espirito. Alright. So muli, salamat sa Panginoon sa bawat isa na nakasama natin. Ngayon, isa pang bahagi ng programa natin, mga minamahal, ano to? Dagdag pa din. Okay, ating isama daw ito, kasama natin. Alright, so patuloy natin sinasama at wini-welcome sa gabing ito si Pedro Bongkay, Emi Ilagan Jen, Corazon de la Rosa, Bishop Alex Santos. Kumusta na po, Bishop? Wala na tayong meeting, ano? Okay. Marilu Espeleta at si Maria Lourdes Francisco. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Hallelujah. Ngayon tayo dadako ngayon sa isa pang bahagi ng ating programa at medyo mahaba-haba itong ating babasahin na ito, okay? At ito po isang kwento, dalawa ito, pero isang kwento, yung isa po ay isang kwentong mahaba. Pero yung kwentong ito ay talagang
mapagpapala po tayo. I'm telling you, you will be blessed. Okay? Ngayon, basahin ho natin. Ito yung aking ni-research ngayong maghapon na ito. Maghapon talaga. Okay, para marami tayong matutunan. If you are a pastor, you can use these illustrations. Okay, if you want the copy, pwede kong isend po sa inyo. Okay, let's move on. Ito po ay kwento ni Ling Wei. Ang pamagat ng kwento ay Ling Wei's Prayer. Okay, Ling Wei's Prayer. Teka, ang aking camera ay nakatakip. Okay, di ba galawin natin? Oops, sorry. Bakit? Ano ba gumagana? Okay, para wag matakpan. Ayan, okay. Now, let's move on. Basahin natin ito Basahin ko, ganito. The new Chinese evangelist was very homely, but the Lord, looking into his heart, saw there a burning love for him and a desire for the salvation of his people. His mother was not a Christian and often persecuted him. One night in his return home, she met him at the door and told him that he could not go to church on the morrow and threatened him with all kinds of punishment if he opposed her. Poor Ling Wei was in great trouble. So, paiksin natin, yung merong isang nagangalang Ling Wei at siya ay nakakilala sa Panginoon at dumadalo siya sa gawain ng Panginoon. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya ng nanay doon sa pintuan at sabi ng nanay niya, bukas hindi ka na makakabalik sa church na pinupuntahan mo o kaya magkakaroon ka ng problema. Okay. He went to his room and lay down on his hard mat at the floor. What shall I do? He moaned. My teacher will think I have gone back to my idols if I do not go to church. Okay, so ang ginawa niya daw, pumasok sa kanyang kwarto at doon ay humiga at nagtanong, anong gagawin ko? Baka isipin ng teacher ko na ako'y bumalik na naman sa dating idol ko pag hindi ako nagpunta ng simbahan. Just then, the door opened and Cheng, his friend in the Jesus faith, entered. Why? What is the matter? So, pumasok yung kaibigan niya. Ang isa ay, ang pangalan ay Cheng. Kasama niyo dun sa church. At tinanong siya kung ano ang nangyari. At sinabi niya at binulong niya kay Ling Wei. You look so sad. I came for help and I find you weeping. Yan. Napunta ako dito para tulungan ka kasi nakita kita na umiyak ka. My heart is indeed very sad. Ling Wei answered. When I came home, my mother told me I must give up the Jesus religion and she has hidden my clothes so I cannot go to church anymore. O yun, sinabi niya yung totoo na yung nanay niya pinitigilan sa gawain at pati yung mga damit niya ay itinago na para hindi na siya makapagpunta sa church. Kinabukasan. At hindi lamang basta hindi pupunta, sabi daw ng nanay niya, you must give up. Tigilan mo na yung Jesus religion yan. Okay? So, tuloy natin ang basa. A Chinese boy or man must mind his parent, said his friend. Parang pag tinitingnan noon, para bang, alam mo, wala tayong magagawa kundi sumunod sa ating mga magulang. Tayong mga Chinese ay malaki ang paggalang natin sa ating mga magulang. So, ano ginawa nila? Ganito sabi nila. Sabi ng kwento. But we can pray, get help from our Jesus. Let us pray to Him. The two friends threw themselves on their faces and prayed to the God who hears the prayers of white and yellow alike. Kasi yung mga Chinese, ayan, ang color niyan ay yellow skin. Okay? And then the white skin. Tayo ay brown, right? Yung iba ay white. Brown, Caucasian, ayan yung mga kulay ng mga races natin. So sabi nila, ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng mga puti at ng mga dilaw. Okay, hindi yung dilawan, ha? The night passed away. The early morning light found them still weeping and calling to God to save the poor heathen mother. So lumabas na hindi tumigil ang magkakaibigan na ito, parang nag-overnight kung titingnan natin sa panalangin. Na ang kanilang iniiyak ay hindi yung damit, kundi yung nanay mismo ni Ling Wei ay makakilala sa Panginoon. Maligtas. Now, look at the story. Suddenly, the door was opened and Ling Wei's mother stood in the doorway. Sabi niya, oh, my dream, she cried.
The true God told me in a dream. Of the true God you told me in a dream to let you alone, or he would punish me. Here are your clothes. Dress and go to church. I will hinder you no more. Wow! Walakpak. Matagal ng kwento yan. Pero, wow! Tingnan niyo kung ano nangyari. Sabi ng Bible, sabi ng kwento, when the two friends entered the mission that day, their hearts were very happy. Oh my God! Ano? Prayer. Mga kapatid, prayer. Kaya may program tayong ganito, prayer. Hindi lang ito ordinaryong prayer. Maraming tinutugon ng Panginoon, maraming mga naliligtas, maraming nagbabago ang buhay dahil sa panalangin. At ang programang ito ay isa sa mga saksi. Maraming pinagpala na ang Panginoon since we started this program way back May or June. Nagsimula na ho tayo. At mula pa ho noon hanggang ngayon ay marami ng tinugon ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung meron kayong mga nanay, kung meron kayong mga tatay, okay, kung meron kayong asawa, meron kayong anak, na hanggang ngayon ay hindi pa mananampalataya, wala pang personal na relasyon sa Panginoon, pray lang. Okay, pray lang tayo. Huwag tayong magsasawa sa panalangin. Alright, so napakaganda nito. Lalo po ito pangalawa, basahin natin. A child's prayer. Ito naman ay panalangin ng isang bata. Dito natin makikita gaano ang yung bisa, no, kapag tayo sama-samang lumapit sa Panginoon. Ultimong bata ay ginamit ng Panginoon para ipanalangin o para manalangin. Basahin natin ito. 1 November day in England. A clergyman was telling his two boys, one 5 and the other 8 years of age, about a lady formerly their governess, who had gone as a missionary from their home to far-off Ceylon. Ano na ba itong present name na ito ng Ceylon? Nalimutan ko na yung ano na ngayon. Burma na yata ito ngayon, itong Ceylon. That she might carry the blessed news of Jesus Christ's love into a land where very few had heard of Him, and fewer still had learned to love Him. He told of some of the hardships which she had to undergo, of the roof which she let the rain through during the long wet season, of the spiders and creeping insects which infested the house, and of the poisonous snakes and reptiles which made it unsafe even to venture out of doors. Okay? So, i-summarize natin, let us put it into gist. Alright? Yung isang clergyman na kinukwento niya doon sa kandalawang anak niya, isang 8 taon at isang 5 taon, tungkol doon sa kanilang dating kasama, governess daw nila, na nagmisyonan sa isang lugar na Ceylon, na kung saan matindi yung lugar na yon kasi marami ang mga hard-headed, parang gano'n, ang mga hindi talaga ganun kadaling tumanggap sa salita ng Panginoon. At hindi lamang yon, yung hardship niya. Okay, nandoon yung kanyang bubong na tumutulo pag may ulan. Siyempre, pag may ulan lang naman tutulo yan. Okay, at yung mga spiders, ang mga creeping insects, sabi ng kwento, na nandoon sa bahay, at yung mga poisonous, nakakalason ba yun? Mga snake na may mga venom. Ano ba yun? Tagalog. Kamandag. Ayun, kamandag. And reptiles which made it unsafe. Hindi daw mapanganib daw kung lalabas kasi nandun mismo sa pintuan. Let me continue. To the older boys, the adventurous nature of the calling appealed most. But to the little Fred, the thought of poisonous snakes brought fears and sadness. And that night, as he knelt before his bed for his evening prayers, the father heard him say, God bless my dear father and mother and make me good for Jesus' sake. Then in a voice which quivered with earnestness, he added, and oh, dear God, take care of my Miss Price, and please do keep her safe from the snakes. Then the little boy went to bed, and the clergyman with moist eyes went to his evening service and preached on the power of prayer.
with more earnestness because of the petition he had heard. Alright? Yung prayer ni Fred na ito ang nagdala pa dun sa kanyang ama para makabuo ng isang pangangaral na pinamagatan niya daw na ang kapangyarihan ng prayer, ang kapangyarihan ng panalangin. Kasi narinig na yung kanyang 5 taong anak ay nananalangin para iligtas ng Diyos ang misprice na ito doon sa mga makamandag na mga ahas. Tuloy natin. But there is another part of the story, and that we take from a narrative by Catherine Morgan, E. Morgan, in Medical Missions. Ito naman ay kinuwento na ni Catherine Morgan. Far away in Ceylon, the missionary was wending her way to a house that she called home. Her arms were full of books, and she looked as if she had just come from her little Tamil children. She seemed tired, and yet she had that look of brightness and joy characteristics of her. Near her house, she thought of the dear ones in the homeland, and for a moment longed for a glimpse of them and for the opportunity of joining them once more in the Sunday evening worship of that cozy little vicarage. Okay, let me continue. With its 2 little occupants, but she was brought back to her present surroundings by a sudden and unexpected danger right across her path. To her dismay, she saw one of the small but very venomous snakes of that district. Its neck and head raised and arched, its eyes gleaming with a malignant fire, ready with lightning stroke to spring upon her with its awful fangs. Alright, so pagpaisin natin ng kwento ito, yung kinuwento na nga po ito, na itong si Miss Price ay galing doon sa kanyang pag-ministeryo. Siguro maraming dala, galing sa Sunday service, nagturo ng Sunday school, pauwi niya ng bahay, ay meron siyang nakitang isang makamandag na ahas. At sa tingin daw niya ay nakahanda na siyang tuklawin. To escape seemed impossible, and for one terrible moment she was riveted to the spot in mortal dread. Then, pag tinignan mo, wala na, parang imposible na siya makatakas dito sa nangyayaring ito sa kanyang kasalubong. Then to her inexpressible relief and utter astonishment, the snake seemed suddenly to change its mind, and turning around in the opposite direction, it deliberately and noiselessly resumed its way among the long, thick grass. Okay, so yung ahas daw ay unti-unti na yumuko, biglang bumago ng pwesto at nagpunta dun sa damuhan. With a cry of thankfulness, the tired worker reached her home as fast as her trembling limbs would carry her. And going on her knees, she poured out her heart to God who had saved her from such a terrible death. Alright, so yun, nakatakas siya, nakawala siya doon, umuwi siya, nagmamadali, at nanalangin siya sa Panginoon, nagpasalamat siya sa Panginoon na siya ay niligtas sa nakaambang kamatayan sa araw na yun. Tuloy natin ang kwento. Mail day. So dumating na yung mga sulat kasi nga sa mission siya. Okay, alam natin 'yan na hindi pa noon uso siguro ang Facebook, wala pa noong internet kaya sulat. Mail day came. And among her little pile of letters was one from her English pastor. As she read it, she felt cheered to know that she had become their missionary. Greater interest had been stirred up in the parish, and more zeal manifested in the work which was so dear to her heart. But the postscript at the end of the letter thrilled her as she read it. Little Fred never forgets to pray for you. 2 Sundays ago, I was telling the children of your life of danger and hardships. And the dear little fellow was so upset to think that his dear Miss Price was in danger of anything, that he prayed so earnestly of his own accord. Walang nagturo sa batang ito na manalangin. Siya mismo mag-decide siyang mag-pray. That God would take care of you and keep you from the snakes. He prayed for this with such simple faith
and with such a natural and eager expectancy for an answer that he quite put me to shame. Parang pinahiya pa nga ako ng anak ko dahil yung panalangin niya sa iyo na punong-puno ng kasimplihan pero punong-puno ng pananampalataya na ikaw ay ilalayo niya laban dito sa mga ahas na ito. Let me continue. The missionary read this over and over again, and her eyes were dim as she laid the letter down. Yes, it was that Sunday. Now she understood, and with the new meaning, she read the text hanging over her couch. Before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. Isaiah 65:24. Alright, nakita niyo po ang nangyari? No, yung batang ito ay nag-lead siya. Okay, nag-decide siya na mag-pray at ipinag-pray niya yung misprice na ito na malayo ang kanilang pagitan at hindi alam ng batang ito na ng araw na siya nananalangin ay yun din ang araw na si Miss Price ay nakaharap sa isang makamandag na ahas na anumang oras ay tuklawin siya at yun ang maging bunga ng kanyang kamatayan. Alright? Kaya ho mga minamahal, huwag po nating mamaliitin ang mga panalangin ng inyong mga pastor, ang panalangin ng inyong mga magulang, ang panalangin ng inyong mga anak. Okay? Sapagkat alam natin na ang Diyos ay dumidinig ng ating mga panalangin. Purihin ang Panginoon. Siguro sa kwentong yan na nakita natin at narinig natin ay sapat na para lalo tayong makumbinse, magsama-sama tayo sa panalangin. Anuman ang inyong pangangailangan sa panalangin, gaano man kabigat yan, gaano man kahirap yan, gaano man katindi yan sa iyong akalain, sa gaano man yan parang imposible. Kapatid, ngayong gabing ito, ang imposible ay nagiging posible kapag ito'y inilagay mo at pinagkatiwala mo sa kamay ng ating Panginoon. Alright, so salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos sa paalalang yan sa atin. Okay, salamat sa Panginoon sa mga kwento na yan na nagbibigay sa atin ng patuloy na encouragement. Alright, so once again, basahin natin itong second batch ng ating mga viewers ngayong gabing ito na kasama natin sa panalangin. Alright, si Bishop Dong Martin, Eris Baisa, Tatlong Maria, Julian Briones, isama na natin si Ali Matencio, Anthony Ognita, Lani Brimbuela, Pastor Lovino Concepcion, Rhea Hernandez, Marilyn Responde, and Evangeline Santos. Alright, magandang gabi sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Ngayon, tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Ngayon ay lagi nating isinasama sa ating panalangin. Okay, ang salita ng Panginoon. Meron tayong Word of God para may basihan. Lagi kong sinasabi sa inyo, okay, hindi pwede maghiwalay ang panalangin, ang salita ng Diyos, at ang pagsamba. Magkakasama po yan. Kaya, minsan pa ay gusto kong maging daluyan ng pagpapala ang mga talatang ito o atong mga pag-uusapan natin na ito. Okay? At ito po isang talata lang, pero gaya ng sinasabi ko sa inyo, kinukuha ko na lang yung pinaka-key verse, then after that ay, yun, sundan na lang muna natin. Sa John chapter 2 verse 10. Okay, John chapter 2 verse 10. Ito yung sabi ng Bible. And said to him, everyone else serves his best wine first. And when people have drunk freely, then he serves that which is not so good. But you have kept back the good wine until now. Okay, I'm reading from the Amplified Version. Basahin po natin ito sa mas malinaw. No, mas malinaw na version. NLT. Okay, ito yung pagkaka-translate niyan sa NLT translation. Usually, a host serves the best wine first. He said, then, when everyone is full and doesn't care, he brings out the less expensive wines. But you have kept the best until now. Pag
tinagalog natin siya ng direkta sa Tagalog. Sabi niya, kalimitan ang isang host ng isang kainan. Okay? Ang ibinibigay niya sa umpisa ay yung alak na masarap, alak na mamahalin, alak na the best. Tapos pag lasing na ang lahat at hindi na alam kung ano ng klase ng alak yung iniinom nila, kung yung ba'y lambanog na ba o gin o ano pa man, palipasan lasing na, ang ginagawa ng iba ay yun ang kanilang ibinibigay. At yung mumurahin na ang ibinibigay nila. Pero ikaw, sabi niya, napanatili mo yung pinaka the best. Diba? Good, better, best. Okay? Sabi niya, you have kept the best until now. Basahin natin sa mas mababaw na salin. Pababawin natin. Okay, look at this. The headman said to him, everyone puts out his best wine first. After people have had much to drink, he puts out the wine that is not so good. Oh, yun na. Yun yung kanina, less expensive wine. Ito naman, ibinigay niyang translation, he puts out the wine that is not so good. Okay? But you have kept the good wine until now. Paglasing na, ang ibinibigay na nila ay yung yung luma na, yung hindi na masarap, wala nang lasa, parang ganon. Pero ikaw, ang ibinibigay mo ngayon at ang patuloy mong isiniserve ay yung the best, yung good pa rin. Okay, last na ito, basahin natin sa message. Message translation. Okay, ito na yung direct translation niya. Everybody I know begins with their finest wines, and after the guests have had their fill, brings in the cheap stuff. But you've saved the best till now. Okay, dun sa bandang umpisa, iba-iba yung translation na yung less expensive, cheap stuff, pero hindi nila mabago, but you save the best till now. Walang word na pwedeng ipamalit dun sa you save the best till now. Okay? Ngayong gabi mga kapatid, meron tayong pag-uusapan dito sa mga talatang ito na binasa natin. Dito sa kwentong ito. This is the first miracle na ginawa ng ating Panginoong Hesus when they were invited to join a marriage. Okay? So, kasalan ito. Now, tingnan natin, itong first na ito na kung saan ay yung water naging wine. This is the first miracle. Okay? Now, tingnan natin anong mga kwento, ano ang pwede nating makita dito sa mga pag-aaral natin. Let us observe that in this first miracle, we have a counterpart to the first temptation. Okay? Bakit? Kasi pag-aralan natin yung verse 11, basahin natin, sabi niya, this act in Cana of Galilee was the first sign Jesus gave, the first glimpse of His glory, and His disciples believed in Him. Okay? This is the first glimpse of His glory. Ito yung unang-unang pagpapakita niya ng kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? When He was in the wilderness, doon walang bread. Ngayon, ano ang temptation? Sabi niya, ikuman mo tong stone na to na maging bread. Pero dito sa marriage feast na ito, parehong may bulong. In the wilderness, there came the whisper. This time, at the marriage feast, there comes the whisper again. There is no wine. And Jesus turned the water into wine. Okay? Pareho yan. Yung parehong tawag na yon. Parehong may power yon. They were identical. Pag pinag-aralan natin sila outwardly. Pero, yung una, ito ay snare ng diablo. Okay? Yung pangalawa ay ito yung pagpapakita niya ng kanyang kalawalhatian. Nakita niyo yung pagkakaiba ng dalawa? Pwede niyang gawin yon na yung tinapay ay yung bato, gawin niyang tinapay. Pwede niya kasi alam niya yung kapangyarihan niya. Pero itong isang ito ay para doon sa kanyang kaibigan. He turned the water into wine para sa iba. Yung una, pansinin niyo his power would have been employed upon himself. Yung una, sa temptation, yung sinasabi doon ng
na gawin mong tinapay itong bato. Para sa kanyang sarili yon. Okay? Pero para sa iba, nagawa niyang mag-turn ng water into wine. Okay? Para sa sarili niya, hindi niya ginawa na paltan ang bato ng tinapay. Iniligtas niya ang iba, ang kanyang sarili hindi niya kayang iligtas. Why? Because he came not to be ministered unto, but to minister. Okay? Ito yung isang bagay gusto kong makita mga minamahal sa kwento na ito. Okay? Na sa oras na kung saan tatanggapin niya yung kanyang crown on Calvary, kailangan magkaroon siya ng self-forgetful service. Okay? Ganun din sa atin yan, mga minamahal. May lesson sa atin ito. Anong lesson? If you want the crown, you must first forget yourself. You are not taking the advantage, you are not taking the glory for yourself, pero ang iyong kaisipan is to serve others. Okay? Kaya ito yung gusto kong makita nyo. Pangalawang gusto kong makita ninyo, I still have a few minutes more. Okay? Itong lugar na ito kung saan nagpakita siya ng kanyang himala, ito yung kanyang humble home, yung kana. Okay? Humble home niya yun. But doon sa kasalang yon, mga kapatid, yung kasalang ito ay ginanap sa isang oriental home. Okay? Kasi dito makita natin na yung bagay na ginawa ni Jesus na to, na kung saan yung 6 water pots of water became wine. At nung matikman ito ng chairman, sabi niya, ano tong nangyari? Pinaka-the best wine pa din ito na hawak ko, na iniinom ko. Yun yung medyo mystical doon. No, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kapangyarihan ni Jesus, yung kaluwalhatian ng Jesus. Okay? Na gumawa ng himala. Okay? Now, ano lesson? Ano lesson? Ito gusto kong makita yung lesson. Okay? Lahat ng bagay ay ibinigay kay Jesus. Yung hope, yung love, yung joy, na pwede mong masumpungan kay Jesus. Ano mang pwede niyang i-offer sa iyo, walang pwedeng i-match. No wine can match the wine of Christ in quality. Okay? Nakuha niyo po ba? This is the best of all. Walang pwedeng pumantay. Okay? Yun ho ang isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo, sa mga nakikinig ngayong gabing ito. Kung may problema kayo, may pangangailangan tayo ngayong gabing ito, pag ito'y ibinigay nyo kay Kristo, walang pwedeng mag-match doon sa himalang mararanasan nyo. Hindi lamang yon. Sa first miracle na ito, pansinin ho ninyo kung ano nangyari. Yung mga servant, nung sila'y sumunod, maaring silang magtaka. Paano yun? Pinuno, up to the brim. Okay? Gaano karami? Okay? Ano ba yon? Tawag doon? Lavish ba yon? O yung tawag doon? Pag-aaksa ba yon? Pag-aaksaya na kung saan napakarami ng ginawa niyang alak? Hindi o. Ang message niyan ay para sa atin. Ang purpose noon is not for a waste. Okay? Ang purpose noon ay para makita natin, no? Na pag siya ang nagbigay ay laging abundant. Amen? Laging abundant. Hindi kayang tumbasan, hindi kayang pantayan. Nung siya'y mamatay doon sa krus, mga kapatid, yung glory niya, hindi kayang tumbasan yon. Abundant ang pagpapala ng Panginoon. Kaya nga pag ang isang tao tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, hindi lang kaligtasan ang tinatanggap niya. Tinatanggap niya ang package na pagpapala ng Panginoon. We have the justification, sanctification, we became right, meron tayong righteousness, we have adoption, napakarami. At panghuli mga kapatid sa miracle na ito, sa unang-unang miracle na ito ni Jesus, okay, ito yung unang-unang pagkakataon na nung hinawakan niya, yung ipinakita niya, yung kanyang himala, yung kanyang kagalingan, yung kanyang pagpapala, okay? Actually, hindi niya mahinawakan yun.
Okay? Pero anumang bagay na dadalhin sa kanya, anumang bagay na pwede niyang mahawakan, anumang bagay na ipagkakatiwala sa kanya, mga kapatid, alam niyo, nagbubloom yan, pinagpapala yan. Tingnan niyo ha, pag-aralan niyo ang Bible, no? Anumang bagay na maliit, si Simon naging Peter, no? Nung siya ay maka-encounter kay Christ. Si John, na dating miyembro ng KMU, kilusan ng mga maiinitin ng ulo, naging John the Beloved, naging mapagmahal. Yung water naging wine. Okay? And that wine is the symbol of His blood. Okay? Kaya yung lahat ng hawakan, lahat ng maibigay kay Jesus, mga kapatid, nag-i-improve, nagle-level up. Okay? Nagsushine. Okay? Yung mga duwag nagiging matapang. Ngayong gabing ito, mananalangin ho tayo. Alright? At ang ating panalangin, yung miracle na ginawa ni Jesus, doon sa miracle at Cana, ay i-pray natin na maranasan natin ngayong gabing ito. Ngayong gabing ito, maranasan mo na ang pagpapala ng Diyos, i-level up ka. Okay? Ang pagpapala mo, natatanggapin ngayong gabing ito ay pagpapala na hindi kayang tumbasan nino paman. Ang kapayapaan mo, kaibigan, hindi kayang bayaran yan. Ang kagalakan mo, pag tinanggap mo yan, hindi kayang bayaran yan. Ang kaligtasan mo, nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon ngayong gabing ito, hindi kayang bayaran ng pera yan. Ano mang bagay na ipagkakatiwala mo kay Jesus ngayong gabing ito, kaibigan, tatanggap ka ng himala. Hindi ko alam kung anong himala ang gusto mong mangyari ngayong gabing ito. Mananalangin tayo at sama-sama tayong dudulog sa Panginoon. Sama-sama tayong lalapit sa Panginoon. Hallelujah. At ito yung ating maging prayer, Lord, kung paanong yung wine ay yung water ay naging wine. You save the best. Mga kapatid, ngayong gabing ito, hallelujah, until now, hindi nagbabago si Jesus. Okay? Pag nagkaroon kayo ng relasyon sa Kanya, kahit sabihin mong may edad ka na, you are going to experience the best pa rin sa panahon mong ito. Alright, so, hindi ko alam kung ano ang mga prayer request ngayong gabing ito. Meron akong nakita rito, galing kay Micaela Zin Mendoza. Okay, ito yung prayer request niya, na gabayan siya ng Diyos sa pag-aaral at huwag babayan si Cynthia Batitis at kagalingan para kay Jun Batitis sa kanyang karamdaman. Okay? So, manalangin tayo ngayong gabing ito. Ngayong mga nag-aantay at umaasa at naniniwala sa Diyos ng himala. Hintay lang mo kayo, unahin lang natin itong mga prayer requests. Alright? Naniniwala tayo maging sa mensahe ng awit na ito, na ang Diyos ay Diyos na sumasagot at nakikinig sa ating mga panalangin. Alright? So, mananalangin na po tayo. At sa ating panalangin na ito, patuloy nating panghawakan, patuloy nating angkinin na ngayong gabi na ito. Hallelujah. Ay pwede nating maranasan yung unang himala na ginawa ni Jesus doon sa Cana. Alright? Manalangin na po tayo. Panginoon, minsan po kami po ay kasama-samang dumudulog sa iyo at nilalapit namin, Panginoon, ang mga prayer request na ito, Lord, yung prayer request ni Micaela Zin Mendoza para siya'y gabayan mo sa kanyang pag-aaral at ang kagalingan, lubusan para kay Jun Batitis, Panginoon, sa kanyang karamdaman. At ang dalangin ko, Panginoon, na huwag mo pong pababayaan, ingatan mo pong palagi si Cynthia Batitis, Panginoon. Lord, idinadalangin din po namin patuloy ngayong gabing ito ang prayer request, Panginoon, para kay Ate Baby, kay Kuya Cesar. Patuloy namin idinudulog sila sa iyo, Panginoon, sa aming panalangin ngayong gabing ito. Naniniwala kami, Ama, na ang iyong himala ay patuloy na dadali sa kanilang mag-asawa, Panginoon. Maging kay Wilson, Panginoon, patuloy namin siyang dinudulog sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Patuloy ka naming niluluwalhati, patuloy ka naming pinapasalamatan, Panginoon. At ngayong gabing ito, O Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon, nakapakinig ng iyong mga salita, ay nagkakaisa kami, Panginoon. Ngayong gabi ay gabi ng himala, Panginoon. Ngayong gabi ay gabi ng promotion mo po, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, ay hindi pa huli ang lahat para matikman namin ang the best, Panginoon. Yung the best na pagpapala, the best na kagalingan,
the best na himala, Panginoon. Lord, ngayong gabing ito, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. At minsan po, O Diyos, ay itinatalaga namin, Panginoon. Inilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran po namin ito, Panginoon. Nakatulad, O Diyos, nung himala na yon, Panginoon, sa Kana, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na kung kami ay magtitiwala sa iyo, maglalagak ng lahat ng aming pangangailangan sa iyo. Lord, ngayong gabing ito, pwede pa din naming maranasan ang iyong himala. Salamat aming Diyos, umaasa kami, Panginoon, na sa gabing ito ay patuloy ding mararanasan, Panginoon, ng aming bansa, ng aming presidente, ng aming vice president, lahat ng mga senador, lahat ng mga congressman, lahat ng mga mayors, lahat ng mga barangay captain, Panginoon, ang iyong himala. Lalo na po, Panginoon, ang aming pong bayan, Diyos, ang aming pong mayor, Walter Echevarria, ang aming vice mayor, Panginoon, Maricel Torres, Lord, ang lahat ng konsehal ng bayan, Panginoon, sa pangunguna ni Alan Estuye, Angie Paicana, Al Abueg, Renan Tuatis, Aiza Cortez, Bong Sevilla, Inday Manalang, at Mike Birata. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa kanila. Ngayon, O Diyos, patuloy din namin dinudulog sa iyo, Panginoon, at inilalapit, Panginoon, ang lahat ng mga COVID patient namin sa aming bansa, sa aming probinsya, Lord, maging sa aming bayan, Panginoon. Patuloy namin hinihiling, Ama, ang total recovery, Panginoon, sa lahat ng mga COVID patient namin, upang kami po, O Diyos, ay makapunta na at makabalik na sa normal na buhay namin, Panginoon. Lord, salamat po, patuloy mo pong pagpalain ang aming bayan, Panginoon. Lord, salamat po ngayong gabi ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. At sa oras pong ito, Panginoon, ang mga narito sa aming listahan na kasama namin, Panginoon, ang lahat na babanggitin ko, maring hindi ko mabanggit ang kanilang pangalan, Panginoon, ay mga recipient, Panginoon, ng iyong hibala. Lord, I pray na ito yung maging cry ng heart nila, Panginoon, na hindi maging hadlang ang kanilang mga edad upang maranasan nila, Panginoon, yung the best na iniingatan mo, yung the best na inihanda mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagkat alam namin, Panginoon, na sa huling araw, sa huling sandali, Panginoon, kung kami magtitiwala sa iyo, makakatanggap kami ng the best, Panginoon. The best na pagpapala, the best na kagalingan, the best na relasyon, the best na kalayaan, the best na kagalakan at kapayapaan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy kong dinadalangin, Panginoon, ang lahat ng mga recipient na ito ng iyong the best na pagpapala para kay Eric Diograstas, Janet Sorera, Minerva Comilla, William Hernandez, Evangeline Balauro, Leia Rossini, Rudy Manuel, Pastora Lele Trinidad, Estela Maris Laron, Tony Rodriguez, Pastor Tony Rodriguez, Ligaya Magabilin, Bernie Gatchelian, Pastor Jeff T. Basierto, Rebecca Calimpon, Tita Mercado, Alberto Altisin, Jesusita Salili, June Batitis, Gigi Basierto, Ruth Bundok, Ruth Irene Montes, Lucy de la Cruz Aliento, MacLeod Manila, Anthony Tamayo, Novi Redima, Willie Lopez, Preswinda Vergara Nuida, LV Herolaga, Luz Brimbuela, Amila Laro Natividad, Marites Puno Sorera, Emelisa Hernandez, Vivenza Reyes and Cesar Reyes, Nurse Natividad, Saida Espirito, Pedro Bongkay, Marilu Espeleta, Amy Ilagan Jen, Corazon de la Rosa, Bishop Alex Santos, Maria Lourdes Francisco, Bishop Dong Martin, Eris Baisa Tatlong Maria, Julie Andriones and Ali Matencio, Anthony Ognita, Lani Brimbuela, Lovino, Pastor Lovino Concepcion, Rhea Vergara Hernandez, Marilyn Responde, Evangeline Santos. Lord, salamat. Lahat ng mga binanggit kong mga pangalan, Panginoon, ay mga qualified recipient, Lord, ng iyong pagpapala. Ang lahat ng mga taong binanggit ko, Panginoon, ay pinagpala mo na ng lubusan, Panginoon. At ngayon po, O Diyos, ay idinadalangin ko, Panginoon, ang level up ng pagpapala mo sa kanila, Panginoon. Lord, isinasama din po namin sa aming panalangin ngayong gabing ito si Julieta Publico at si Misaw Miura. Lord, salamat. Patuloy na dadaloy ang pagpapalang espiritual, pagpapalang material, pagpapalang pisikal at maging ang pagpapalang pinansyal
sa lahat ng mga binanggit kong pangalan, yung nangangailangan ng himala at kagalingan, Panginoon, let them receive your healing. Let them receive your miracle, Father, in the mighty name of Jesus. Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, inangkin na po namin, O Diyos, ang katugunan mo, Panginoon, sa lahat ng aming mga panalangin. Lahat ng may karamdaman ngayong gabing ito, maring hindi namin sila kasama, Panginoon, ngunit naririnig nila, Panginoon, ang panalangin ito. Lord, ipatog mo po ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, Panginoon, sa bawat isang ngayong gabing ito ay nangangailangan ng iyong himala, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, kung paanong gumawa ka ng himala, Panginoon, doon sa kasalang yon. Hanggang ngayon, Panginoon, hindi nagbabago ang iyong kapangyarihan. Lord, ngayong gabing ito, inaangkin po namin, Panginoon, dumadali ang iyong himala sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya, sa bawat relasyon, sa bawat individual, sa bawat mga negosyo, sa bawat mga nagtatrabaho. Lord, ang iyong himala, ang mga bagay na hindi kayang unawain ng tao at hindi kayang gawin ng tao, Panginoon, ngayon pong gabi, inaangkin po namin na dumadaloy sa lahat ng mga nakikinig at kasama namin, Panginoon, sa panalangin ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, sa iyo ang lahat ng pagluwalhati, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ngayong gabing ito, patuloy mong panghawakan at patuloy mong damhin ang presensya ng Diyos kung saan ka man nandoon ngayon. I can feel it that you are now, hallelujah, feeling the presence of the Holy Ghost. Saan ka man naroon ngayon, kapatid? Hallelujah. Maging kay mahal, Panginoon. Idinadalangin po namin, O Diyos, na dumaloy din ang iyong himala sa buhay niya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, ako tayo sa ating mga advertisement. Patuloy nating ipinopromote ang food venture sa kanilang mga food tray package. Nandyan yung number, pwede nyo siyang tawagan kung kayo ay interesado na magpaluto ng masasarap na handa sa anumang handaan na meron kayo. Nandyan din ang ating YBN, Your Breadly Neighbor. Alright, kung nais nyo makatikim ng kakaibang twist ng pandesal, tawagan nyo lang po ang number niya. Hindi ko lang alam kung pwede kayong umorder kung kayo nasa abroad. Bahala na po siya kung paano niya ipapadala sa inyo. Ang alam ko sa ganyan po, yung umorder sa abroad, libre na ho yung tinapay. Kaya lang ho ang babayad doon sa bayad. Okay. Of course, we have here Sister Novi to assist you para sa kanilang affordable housing investment. Nariyan po din ang number na pwede niyong tawagan. Nandyan din ang Alice Iberia Cafe. Alright, sana po ay madaliin nyo lamang kung kayo nagnanais na magkaroon ng magagamit ng inyong mga anak para sa darating nating online session. Okay, pwede po kayong magpagawa sa kanya. Nag-repair din po siya kung meron kayong mga desktop. At siyempre yung kanyang mga affordable na computer set, pwede niyo po siyang tawagan sa number na nariyan, ang kanyang CP number at ang kanyang Facebook account. Of course, andyan din po ang ating 4 Wings Aviary and Pet Shop. Alright, kung kayo interesadong magkaroon ng alagang ibon na medyo may dating, mamahaling ibon, mura lang mo yan, mga 1,000 plus o mga gano'n. Depende na kung magkano ang usapan nyo. Just look for Ruth and Althea Deo Gracias. Nandyan din po ang Williams Tulingan, okay? Medyo papaltalaho natin yung picture na yan. Hindi na siya masarap tingnan. Meron tayong bagong picture na nalagay dyan, galing kay William. Okay, tawag-tawag lang okay? Para tayo makatikim ng masarap na tulingan. Nandyan din po ang Laban OFW Challenge na tayo, kung kayo po ay OFW, and you want to know more doon sa kanilang advocacy about money, mindset, business, relationships, and heart, kontakin nyo lamang sila sa kanilang Facebook page. Alright? At nandito naman ngayon yung bagong-bago natin, tugon sa panalangin, sagot ito sa panalangin natin. Bakit ho? Yan. Nandyan ang Blue River Water Purification Services. Yan. Alam nyo yung kanilang yung kanilang tubig ho ay talagang tubig talaga, no? At pwede din po sila mag-deliver pala all over the Philippines, no? Pwede sila mag-deliver. Yung kanilang DTI kasi ay sakop ang buong Pilipinas. Nandyan po yung number kung kayo taga GMA, taga San Pedro, siguro pwede. Kontakin niyo naman po yung number nila. Alright?
Alright. Siyempre, kung kayo po ay meron pang mga prayer requests, may suggestions kayo, and inquiries, ano lang po kayo, send lang kayo ng message sa ating Facebook page. Nandyan po yung Facebook page natin na binigay ko sa inyo. Okay, at kung kayo naman interesado po, mas malalim pang tagpuan natin, you can contact me sa ating number nito if you need some counseling, alright, if you need some prayer, andyan po yung number na yan. And if the Lord is touching your heart to support and give sa ating gawain ito, dahil sa extension ng ating ministry, tayo po ay merong senior citizens ministry, meron tayong jail ministry, meron tayong Project Oak Ministry, One Act of Kindness. Okay, kung kayo hinihipo ng Panginoon to support and help our activity and our program, okay, nandyan po yung mga numbers na pwede nyong isend ang inyong mga tulong na yan. Alright? So muli, maraming salamat. Ngayong gabing ito, pinagpala tayo ng Panginoon. I-expect po ninyo ngayong gabing ito ang inyong pagpapala, ang inyong himala. At muli, ang aking... Oh, walang camera. Okay, ang hiling ko ho ay... Ayan, ang hiling ko ay lalo tayong makaranas ng pagpapala ng Panginoon. Sa gabi na ito, gaya na sinabi ko sa inyo, matulog na lamang ho ng maimbing, okay? Kung magkaroon kayo ng problema, ngayong maghapon, matulog na lamang po, okay? At ganun din, kung kayo may problema, bukas pa ho yun, matulog na rin ho kayo. At patuloy akong humihiling sa inyo, paki-like lang po, paki-follow, paki-share, paki-tag, every time na manonood tayo ng ating program na ito. And please lang, kung kayo po ay pwede ko hinga ng konting favor, paki-subscribe lang naman po yung ating Facebook channel. Hanapin niyo lamang yung Bishop Fernando Briembuela. Yun po yung aking Facebook channel na pwede nyo i-subscribe. Then, lahat po ng ating mga program, lahat ng ating mga program, yung ating Nights of Prayer, yung ating Prayer and Precept, and even yung ating Sunday service, nandiyan po sa ating channel na yan. Okay? So, at meron pang mga pagkakataon na ako po ay nagpe-pray pa din ng ilang mga bagay na paano natin may improve tong ating programa na ito. Okay? So muli, maraming salamat. See you tomorrow sa ating program, Prayer and Precept. Alright? Once again, bye-bye and God bless you and good night. Ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala.